Mainit at malagkit ang hapon ng Abril 1978. Ang ilog Kali sa kanlurang hangganan ng India at Nepal ay gumuhit ng paikot-ikot na landas. Kumikinang ang ibabaw nito. Sa ilalim ng malabong araw, kalmado ang tubig, tinatago ang agos sa ilalim. Nasa pampang ng ilog si Dil Bahadur, 17 kasama ang kasintahan, naghihintay ng bangka upang tumawid sa India at magsimula ng bagong buhay. Madali tumawid mula Nepal papuntang India dito dahil madaling daanan ang ilog. Dumikit sa kanyang balat ang init at ang paulit-ulit na tunog ng tubig ay nang aakit sa kanya. Hindi niya mapigilan ang sarili na maligo kahit sandali lang. Ngumiti siya sa kanyang kasintahan bago lumusong sa ilog. Ang tubig, malamig at parang seda ay yumakap sa kanya habang hinayaan niyang anurin siya ng agos. Dahan-dahang inilalayo siya mula sa pampang sandali. Madali at makinis siyang lumangoy habang ang araw ay bumabagsak ng gintong liwanag sa ilalim ng tubig. Maya-maya, may matalim na kuryenteng dumaan sa kanyang binti. Mabilis, masakit, parang natapakan niya ang buhay na nilalang. Gumalaw ito, kumikiskis at umiikot sa balat niya. Napahinto ang paghinga at malakas ang tibok ng puso bago siya makarik. Humigpit ang hawak, hinila siya at napakadyot ang katawan na parang may di nakikitang puwersa. Doon niya naramdaman ang lahat. Hinila siya pababa. Sumakit ang mga binti. Nilamon ng takot ang katawan at parang nasusunog ang mga baga. Habang nagpupumiglas siya, sumusipa at sumisigaw ng tulong, nakita ng kanyang nobya ang kanyang paghihirap at sumigaw ng desperado. Nagtipon ang mga tao pero wala namang magawa ang kahit sino. Sa loob ng ilang minuto, si Dil Bahadur ay tuluyang naglaho sa ilalim ng tubig at hindi na muling natagpuan. Ano ang kumuha sa kanya? Dahil ba ito sa agos o may ibang dahilan? Baka may buhay na nilalang. Matagal nagtanong ang mga tao bago nila natuklasan ang nakakakilabot na katotohanan. May matutulis na ngipin at nakakatakot na itsura, ang halimaw sa ilalim ng tubig ay nagdulot ng takot sa mga nayon sa India ng halos 1 dekada. Tinawag na demonyo, ang dambuhalang nilalang na ito ay kayang lumaki na kasing tangkad ng pinakamalalaking lalaki at doble pa ang bigat. Walang awa nitong pinapatay at nilalapa ang mga biktima na nagiiwan ng takot at hilakbot saan man dumaan. Kilalanin ang halimaw na isdang mahilig sa tao, ang ganch. Sa kasaysayan ng mga halimaw na kumakain ng tao, kabilang sa pinakanakatakot ang pag-atake ng ganch sa ilog Kali. Pagkapatay kay Dil Bahadur, hinanap ng autoridad ang kanyang labi sa 3 milya o 5 kilometrong haba pero wala silang nakita. Habang nananatili pa rin ang tanong kung sino o ano ang nasa likod ng pag-atake, makalipas ang 3 buwan, muling nagpakita ang mamamatay. Umatake sa halos kaparehong paraan na nakakakilabot. May batang lalaki mula sa ibang baryo sa tabi ng ilog Kali na naghuhugas ng katawan sa mababaw na tubig katabi ang ama. Biglang sumigaw ng malakas ang bata at hinila siya ng di nakikitang puwersa. Sumugod ang kanyang ama pero pagdating niya nawala na ang kanyang anak. Inangkin na ng isdang mamamatay. Muli, ni isang bakas ng bata o ng kanyang katawan ay hindi na muling natagpuan. Hindi lang iyon, kahit ilang buwan na ang investigasyon, hindi pa rin masabi ng mga eksperto kung ano talaga ang may kagagawan ng mga pag-atake. Pero isang bagay ang sigurado. Nagsimula na ang takot. Ang mga baryo sa ilog ay natakot dahil sa nilalang at malakas nitong kapangyarihan. May mga nagsasabing sumpa ito, habang ang iba ay pabulong na pinag-uusapan ang demonyong nasa ilalim ng tubig. May teoryang ito ay buwaya, pating o ibang mailap na nilalang. Tumagal ng 1 dekada ang paghahanap kay Ganch, na puno ng mga revelasyon at kakaibang pangyayari. Nakakabahala ring malaman kung bakit tao ang pangunahing pagkain nito noon pa man. Mamaya na natin pag-usapan yan, ngayon ipakilala muna natin ang mga nakakakilabot na nilalang na ito. Ang Bagarios Yareli, kilala bilang Ganch catfish o higanteng demonyong hito, ay isa sa pinakamalalaking mandaragit sa tabang ng mga ilog ng Indian subcontinent. Namamayani sa malalawak na ilog ng Timog Asya, ang halimaw na ito ang naghahari sa tubig ng Ganges, Brahmaputra at Meghna sa India, Nepal at Bangladesh. Ang napakalawak na network ng mga ilog na ito na pinapakain ng malalakas na agos mula sa Himalayas ay nag-aalok ng iba't ibang uri ng tirahan sa tabang. Dahil sa malakas na agos ng tubig at magaspang na topografiya, nagiging ideal na lugar ito ng pangangaso para sa dambuhalang ganch na mandaragit.
Sa normal na mga kondisyon, ang isang ganch ay maaaring umabot ng hanggang 67 talampakan, ang haba at tumitimbang ng 110 hanggang 130 libra, ngunit sa praktika, maaaring mas mataas pa ang mga numerong ito. Noong 2017 naglathala ang isang pahayagan sa Bangladesh ng larawan ng 308 libra na ganch na nahuli raw ng lokal na mangingisda bilang pagkain. Akala ng iba mahihirapan ang mabigat at malapad na isda sa malalakas na agos, pero kabaligtaran pala. Ang ganch ay talagang para sa ganitong tubig. Matipunong katawan na makinis at walang kaliskis, mabilis sumisibat sa tubig na parang torpedo gamit ang lakas laban sa agos. Inaabangan ang biktima at agad sinasara ang panga. Tulad ng ibang mandaragit na isda, kaya nilang magkunwaring walang interes at hindi gumagalaw hanggang lumapit ang biktima at hindi na makatakas. Epektibo ang taktikang ito sa mga lugar na walang maayos na taguan para sa tradisyonal na ambush. Ang ganch na ito ay nakaupo sa sahig ng isang tangke na puno ng ibang mga isda na nanatiling hindi gumagalaw at nilalapit nito ang isang walang kamalay-malay na hito. Biglang sumugod at nilulon ng buo ng goonch fish ang hito. Ang ganitong pag-uugali ang isa sa pinakamalaking hamon sa pag-aalaga ng goonch sa kulungan. Ang mga dambuhalang ito ay mas mabilis lumaki kaysa sa kanilang mga kasamang isda sa lawa. At dahil sa kanilang agresibong ugali, halos imposible nang mapanatiling ligtas ang ibang mga isda. Kadalasan, nilalagay ng mga may-ari ng lawa ang mga goonch sa hiwa-hiwalay na malalaking tangke, laging maingat at may distansya sa paghawak. Pero bago pa iyon, mahirap na ring hulihin ang goonch. Dahil sa laki at lakas nila, mahirap silang hilahin paakyat, lalo na sa mababaw o malalakas na agos. Kapag may mangingisdang makahuli ng isa, mabilis sumisisid ang mga tusong nilalang sa ilog at nagtatago sa pagitan ng mga bato. Iniangkla ang katawan. Kapag nasa ganitong posisyon na sila, kahit anong lakas ng hila sa pamalo at tali ay di sila natitinag. Bukod dito, ang kakaibang anyo nito ay sapat para mangilabot ang kahit sino. Sa napakalaki at patag na ulo at malapad na bibig na may mga ngipin na matutulis at nakaharap pa atras, ang goonch ay nagbibigay ng mabagsik na kagat na ginawa para ikulong at pilitin ang biktima nito diretso sa lalamunan niya. Kapag sumakmal na ang malalakas na panga nito, kahit pa ang mga nilalang na ilang beses ang laki kumpara sa kanya, ay wala ng pagkakataong makatakas. Ang goonch, tulad ng ibang hito, ay may mahahabang bigote na nakausli sa bibig at ilong. Tumutulong ang mga nakausling ito sa pag-navigate, paghahanap ng pagkain at pag-detect ng panganib sa malabong tubig. Bukod dito, ang balbas ng ganch ay may panlasa kaya natitikman niya ang biktima bago patayin. Ang maputik at halos hindi mapagkakakilanlang kulay nito ay nagbibigay daan para magtago ito ng perpekto sa tubig na puno ng putik kaya halos hindi ito makita. Madalas, hindi agad napapansin ng biktima ang paglapit ng atake. Sa pangangaso, kinakain ng goonch halos lahat ng maisipan nito. Ang maliliit ay kumakain ng isda, amphibian at crustacean, pero habang lumalaki, nadaragdagan ang kanilang pagkain. At sa kalaunan, nagsisimula na rin silang manghuli ng mga biktimang mas malaki pa kaysa sa kanila kapag napalapit na ang mga ito. Gumagamit sila ng malakas na puwersa ng pagsipsip, katulad ng sa balyena, para hilahin ang kanilang mga biktima papasok sa kanilang malalakas na panga bago ito kaladkarin pababa sa ilalim ng ilog. Ito ang dahilan kung bakit hindi nahanap ang labi ng mga biktima ng Kali River Ganch matapos ang 2 pagpatay sa loob ng 3 buwan. Kumalat ang takot sa mga baryo at nagsimulang iwasan ng mga lokal ang bahaging iyon ng ilog kaya pansamantalang natigil ang mga pag-atake. Paminsan, bumabalik ang mandaragit at tinatarget ang mga alagang hayop malapit sa tubig. Sa isang nakakakilabot na insidente, isang buong kalabaw ang hinila pababa sa ilalim ng tubig at nawala ng walang bakas. Pagkatapos, 9 na taon matapos ang unang naitalang pag-atake, muling nagbalik ang ganch. Noong 2007 isang 18 anyos na lalaki mula Nepal ang hinila sa ilalim ng tubig. May mga saksi sa insidente, ngunit nakalito ang kanilang paglalarawan sa pumatay. Sabi nila, ang umatake ay mukhang baboy na kulay putik at nakatira sa tubig. Tinatawag minsan na water pig ang capybara, pero dahil halamang kain ito, hindi sila ang umatake. Nagbigay ang paglalarawan ng mahalagang pahiwatig. Maaaring magkatulad ang itsura ng nilalang, pero mas mapanganib ito. Dito pumasok si Jeremy Wade, British na biologo at host ng River Monster, para imbestigahan at subukang hulihin ang nilalang na kumakain ng tao. Napansin ni Jeremy na ang lahat ng pag-atake ay sa isang 4 na milyang bahagi ng ilog, kahit hindi malalim ang tubig doon.
Una niyang inisip na buwaya ito dahil kapareho ng mga kilalang pag-atake ng buwaya ang mga pattern ng insidente. Tatlong uri ng buwaya ang maaaring nandito. Una, ang saltwater crocodile, pero hindi sila umaabot sa ganitong kalayuan sa lupa, kaya hindi sila isinama sa mga posibleng salarin. Natira na lang ang mga garyoles at mugger crocodile. Hindi kayang manghuli ng tao o kalabaw ng mga garyoles dahil sa makitid nilang nguso. Hindi rin mabubuhay ang mga mugger sa malamig na ilog kali, kaya matapos alisin ang mga buwaya, pating ang sunod na pinaghinalaan. Sa una, inisip nila na maaaring ito ay isang bull shark o anumang hayop na kasing laki at kasing agresibo nito. Matapos ang investigasyon at pagsuyod sa tubig, walang nahanap na ebidensya o kumpirmadong nakakita. Dahil sa lalim ng mga pag-atake, imposibleng pating ang may gawa. Tulad dati, balik simula na naman ang grupo. Pagkatapos, bigla na lang nilang nakita ang isang gutch na may sukat na 3 talampakan at 3 pulgada. Sinubukan ni Jeremy na hulihin ito pero nabigo siya. Nang iniimbestigahan nilang posibleng may kagagawan, natuklasan nila ang grupo ng mga goonch na ilan dito'y kayang hilahin ang tao. Dahil dito, lumabas ang nakakatakot na revelasyon. Sa una, duda si Jeremy na goonch ang pumatay dahil hindi niya ito nakikitang mamamatay tao. Sinabi ng mga taga-baryo sa grupo ni Jeremy na maaaring natutunan ng gunch sa ilog kali ang lasa ng tao. Ang paliwanag nila ay nakabatay sa kaugalian ng Hindu sa pagsusunog ng bangkay at abo. Kahit minsan hindi ito lubusang nasusunog. Ikinakalat ang mga labi sa ilog, lalo na sa Ganges Basin, dahil ang ilog kali ay dumadaloy rin dito. Karaniwan din ang ritual na ito dito kung saan ang ilog ay napuno ng mga labi ng tao sa loob ng maraming henerasyon. Naniniwala ang mga lokal na maaaring matagal nang kumakain ng mga labi ng tao ang gunch kaya't nagkaroon ito ng hilig sa laman ng tao. Mas nakakabahala, madalas makita ang dambuhalang isda malapit sa mga libingan. Nagpasya si Jeremy na subukan ang teorya sa pag-set up ng funeral pyre para makaakit. Sa gulat niya, nahuli niya ang 100 at 61 pound 6 na pito na gunch. Bagong record. Doon natapos ni Jeremy ang kanyang misyon. Binigyang diin niya na ang nahuli niyang isda ay hindi sapat kalaki para pumatay ng baka o adultong lalaki. Ibig sabihin nito, maaaring may mas malalaking individual pa roon na posibleng umabot mula 800 hanggang 2,000 pounds. Nagkukubli sa kailaliman ng ilog kali na may hilig sa laman ng tao. Sa kabila ng masamang reputasyong ito, nananatiling isa ang goonch sa pinakamailap na uri ng hito sa buong mundo. Kakaunti ang alam sa buhay at ugali nito. Sabi ng eksperto, tulad ng ibang hito, nangingitlog ang babaeng goonch tuwing tag-ulan Hunyo hanggang Setyembre. Pinupunlaan at binabantayan ng mga lalaki ang itlog hanggang mapisa. Umaabot sila sa sexual na edad ng 4 hanggang 6 na taon at maaaring mabuhay ng hanggang 20 taon sa natural nilang tirahan. Bagamat walang eksaktong bilang ng kanilang populasyon, itinuturing sila ng mga eksperto bilang nanganganib sa International Union for Conservation of Nature Red List dahil sa mga gawain ng tao tulad ng pagtatayo ng dam at walang tigil na labis na pangingisda na lalo pang nagtutulak sa kanila sa panganib. Naalala mo ba yung mga mangingisdang Bangladeshi na nakahuli raw ng 300 at 8,000 goonch noong 2000 at 17 naging balita ito pero hindi kinilala ng mga eksperto bilang opisyal na record. Sa ngayon, ang pinakamalaking opisyal na tinanggap na goonch ay yung nahuli ni Jeremy Wade. At kahit may mga ulat ng mas malalaking isda, nananatiling pinagtatalunan pa rin ang kanilang pagiging totoo. Sa tingin mo ba posible talagang may dambuhalang isda na 802,000 libra na gumagala sa malalalim na ilog sa India, gaya ng hinala ni Jeremy? O baka naman isa lang itong pinalaking alamat? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento at gaya ng dati, magkita tayo sa susunod.